Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng tagapakinig mo. Ako nga po pala Kuya Bari si Roger. 75 anyos na nakatira po dito sa Cebu. Hindi ko na po babanggitin ang pinakalugar namin dahil magpahanggang ngayon po ay doon pa rin po ako nakatira kasama ang aking mag-anak. Ang aking ikikwento po sa inyo ngayon ay nangyari sa akin noong 20 anyos pa lamang po ako. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro po 1979 o 1980 po yun. Hindi ko po makakalimutan dahil isa po iyon sa nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Napabuntong hininga po ako habang pinanonood kong mag-iyakan ang aking mga kapatid pati si nanay habang nakahawak sa braso ng aking tatay. Papaalis po ito papunta sa site ng kanyang pagtatrabahuhan. Ilang buwan po din namin siyang hindi makakasama dahil po dun. Ano ba naman kayo? Kung magsisiiyakan kayo, akala mo naman mamamatay na ako. Pabirong ani pa nga ni tatay sa amin noon. Maski po ako ay nangiti na lamang na magtama ang mga mata namin. O ikaw Roger, ikaw na ang bahala sa kanila ha. Protektahan mo ang nanay mo at ang mga kapatid mo bilang panganay. Ikaw ang tatayong padre di pamilya habang wala ako ha. Bili nito sa akin. Matamis ko naman siyang initian. Siyempre naman tay, huwag kang mag-alala at walang mangyayari sa kanilang masama habang naririto po ako. Pangako ko sa aking tatay. Tumango ito at ginulo ang aking buhok. Kuya Bari, isa po kasing construction worker ang aking tatay. Masipag po siya kaya kahit saang hiring ang makita ay talagang papasukin para lamang maging maayos ang buhay namin. Kaya nga po, makakarating na siya ng kapis. Malaki raw kasi ang ipapagawang kung ano roon, kaya naman nakapasok po ang tatay ko. Ang nanay ko naman Kuya Bari ay isang simpleng may bahay lang po. Minsan po tumatanggap siya ng labada o kaya naman ay naglilinis ng bahay ng ibang tao para mayroong ipandagdag sa aming pera. 5 po kasi kaming anak nila. Ako ang pinakamatanda at ang sumunod sa akin po ay 18, 16, 10 at 6. Kaya nga po grabe talaga ang hagulgulan nila nang paalis na si tatay. Kaya't pagkalipas lamang ng ilang minuto, kinailangan na talagang umalis ni tatay dahil dumating na ang mga kasamahan niya na kasabay na magpupunta nga po sa kapis. Kumaway ako sa kanya habang pinanunood ang paglayo niya. Nang hindi ko na po makita, inakbayan ko ang mga kapatid ko. Pumasok na sa loob ng aming bahay. Mabilis pong lumipas ang 1 buwan. Napakarami nang nangyari sa loob ng mga araw na ito. Noong unay, naninibago pa kaming lahat na wala si tatay sa bahay. Ngunit kalaunay, nakasanayan din namin. Lalong-lalo na ng mga nakababata kong kapatid na paboritong-paborito si tatay. Maaga akong gumayak para magpunta sa bukid kung saan ako gagapas ng mga damo. Hindi na po kasi ako nagtuloy sa kolehiyo. Tumutulong na lang ako sa pagpapaaral sa mga nakababata kong kapatid para kahit sila man lang ay makapagtapos. Bago po ako tuluyang umalis ng bahay, ginising ko muna ang mga kapatid ko. Pupungas-pungas pa nga ang mga mata nila habang lumalabas ng kwarto. May nakahanda na namang pagkain sa lamesa dahil maaga ring bumangon si nanay para naman magluto. Noong masiguradong maayos na ang mga kapatid ko'y nagpaalam na ako kay nanay na tutuloy na po ako sa bukid. O siya, mag-iingat ka ron anak ha. Kung makakauwi ka ng tanghali ay umuwi ka para naman makakain ka ng mainit na kanin. Pero kapag ka hindi kaya ay ako na lamang ang pupunta roon.
Nakangiting wika nito sa akin. Ganoon kasi ang naging gawin namin, Kuya Bari. Lalong-lalo na't minsan ay hindi naman ako nakakauwi talaga dahil sayang po ang oras. Isipin mo, halos kalahating oras o isang oras ang paglalakad na gagawin ko para makapunta sa bukid. Tapos uuwi pa ako ng tanghali at babalik na naman. Ubus na ang isang oras naming pananghalian kapag kaganoon. Nagpasalamat na lang ako kay nanay bago kumaway papaalis. Malapit lamang ang bukid sa aming bahay, Kuya Bari. Ang totoo niyan ay napapalibutan ng kabukiran ang bahay po namin. Halos malayo ang pagitan ng mga kapitbahay pa namin. Hindi nagtagal, pagdating ko po sa bukid, agad akong nagtrabaho. Halos ako lamang mag-isa ang gumagapas dahil nasa kabilang pilapil ang ibang kasamahan ko. Hindi ko na namalayan ang oras, basta ang alam ko'y kumakalam na ng matindi ang aking sikmura nang matapos po ako. Hingal na hingal akong dumiretso na napatayo at tumingin sa langit. Nagtatalo na ang kulay kahel at lilang sa kalangitan. Asa na kaya si nanay? Tanong ko sa aking isip. Sabi ay dadalhan daw niya ako, hanggang ngayon ay wala pa. Napailing na lamang ako. Siguro nakalimutan niya. Sumabay na lamang ako sa paglalakad sa mga kasamahan ko pauwi. Pagdating ko sa bahay, napaawang ang labi ko nang makitang walang katao-tao. Nagsalubong ang aking kilay at mabilis ang naging pagkilos nang pumasok sa isipan ko ang isang masamang ideya. Tinambol ang aking dibdib sa kaba dahil maski ang mga bata kong kapatid ay wala roon. Akma akong lalabas ng bahay upang hanapin sila nang lulugulugong pumasok sa loob ng bahay si nanay. Nakita kong namamaga ang mga mata nito katulad ng sa mga kapatid ko. Mas lalo tuloy akong dinamba ng kaba. Binilang ko kung ilan ang kasama niya, ngunit 3 lamang ito. Tawagin na lang po ninyong Lilia, Miko at Rosa ang mga kapatid ko. Ang bunsong hindi ko makita ay si Yula. Kinakabahan man at parang may nakabara sa aking lalamunan ay nagsalita ako. Nay, nasan po si Yula? Mahina akong tanong sa kanya. Mas lalong umatungal ang nanay ko, Kuya Bari. Napakalakas ng iyak niya na nakababasag ng puso. Lalo pang nadagdagan ng bigat ng nararamdaman ko nang sumama rin si Lilia. Anak, kanina ay dadalhan sana kita ng tanghalian mo. Hinahanda ko ang pagkain mo. Iniwan ko lang sandali si Yula sa sala nang naglalaro eh. Pero nung papaalis na kami ay hindi ko na siya makita. Pumalahaw na naman ito ng iyak. Kuya, sinubukan namin siyang hanapin pero wala po eh. Wala pong nakakita kay Yula na kapitbahay natin. Kahit sa gubat ay hindi po namin siya nakita. Parang isang bombang sumabog sa akin ang binitawan nilang mga salita, Kuya Bari. Nanlambot talagang bigla ang tuhod ko't napaupo talaga ako sa sahig. Nawawala ang kapatid ko. Nawawala siya. Gusto kong suntukin ang sarili ko. Magalit sa kanila sa kapabayaan nila, ngunit pinigil ko ang aking sarili. Walang magagawa ang galit sa pangyayaring ito. Pinatatag ko na lamang ang aking sarili. Tumayo ako at malamig na tumingin sa kanila. Ako ang tumatayong padre de pamilya. Hindi pwedeng pati ako ay magiging mahina ngayong kailangan nila ang paghuhugutan ng lakas. Pumasok na ho kayo sa loob. Isarado niyong mabuti ang buong bahay at wag na wag po kayong lalabas o magpapapasok hanggat wala po ako. Titingnan ko si Yula sa bukid o gubat. Baka naligaw lang sa paglalaro. Kung wala pa rin, didiretso na ako sa barangay para magpatulong kina Kap. Pagkasabi ko nun, kinuha ko na ang itak
na nakasukbit sa dingding. Ikinawit ko iyon sa aking bewang at kinuha ko rin ng isang gasera, saka ako mabilis na umalis. Nagpunta muna ako sa gubat. Madilim ang paligid. Tanging liwanag lamang ng buwan at ang gaserang hawak-hawak ko ang nagbibigay ng diwanag sa akin. Tinawag ko ng makailang ulit at ilang beses ang pangalan ng kapatid ko. Ngunit talagang wala akong nakuhang sagot. Ingay lamang ng mga kuliglig at mga panggabing hayop ang naririnig ko at sumagot sa akin. Tumalikod na lang ako para magpunta na sa bukid. Baka doon naglalaro si Yula. Ngunit katulad sa gubat ay hindi ko nakita ang kapatid ko, Kuya Bari. Pinanghinaan na ako ng loob. Hindi ko na nga namamalayang umiiyak na pala ako habang naglalakad papunta sa barangay hall namin. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag kay tatay ang nangyari ngayon. Paniguradong bubugbugin ako nun dahil hindi ko nagawang protektahan ang pamilya namin. Lalo pat nawawala ang nakababata kong kapatid. Naiisip ko na ang galit ng mukha ng tatay ko na mas lalong nagpaiyak sa akin. Pagdating ko po sa aming barangay hall, agad na taranta ang mga tao roon nang makita ako. Lumapit ako kay Kap at sinabi sa kanya ang buong nangyari sa kapatid ko. Sinabi kong bigla na lang itong nawala at hindi na namin pa nakita pa. Nagtanong siya sa akin papaano daw nawala at kung sino ang huling kasama. Idinetalye ko naman sa kanya ang lahat-lahat na nangyari na agad nitong tinanguan. Sinabi niya sa akin bukas na bukas ay maghahanap na sila. Kahit na gusto kong ngayong gabi na lumakad ay wala akong nagawa kung hindi ang umuwi sa amin dahil masyado daw delikado. Lalo na sa pinakapuso ng gubat kung saan maaaring maglagi ang mga mababangis na hayop. Kung ano-ano pa ang pumapasok sa isipan ko. Pero wala naman akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kanila dahil kung ako lang mag-isa, Kuya Bari, baka abutin ako ng linggo para maikot ko lang ang buong gubat. Alam kong mahihirapan talaga ako. Kaya't naglakad na lang ako pauwi sa amin. Noong malapit na ako sa aming bahay nang makita kong may nakahintong tricycle. Tumakbo ako. Hingal na hingal akong tumingin sa nakabukas na pintuan ng aming bahay. Binilisan ko ang paglalakad at huminto sa may pintuan. Nabitawan ko ang hawak-hawak kong itak nang makita si tatay na nakapamewang na nakatayo sa gitna ng sala. Napatingin sila sa akin, ganun din si tatay. Hindi ko na napigilan ang pagluha sa mga mata ko, Kuya Bari. Ang buong akala ko'y sisigawan at magagalit ito sa akin. Ngunit tumalikod lamang si tatay at pumasok sa kanilang silid na aking ipinagtaka. Nang gabing iyon ay hindi man lang ako dinalaw ng antok. Panay-panay ang baling ko sa kama. Iniisip ko kung ano na kaya ang nangyayari sa kapatid ko at pati na rin kay tatay. Nakapagtataka lang eh. Nakapagtataka ang naging reaksyon ni tatay dahil walang karia-reaksyon. Bumalikwas ako ng bangon. Ano kaya ang nangyari kay Itay habang nasa kapi siya? Bakit napakaaga nitong bumalik sa amin? Sa pagkakaalam ko'y 5 buwan pa ito roon. Ibang-iba din ang itsura nito kumpara noong umalis na siya. Ang aura pa lang nito, nagbago ng husto talaga, Kuya Bari. Dati kasi ay palaging nakangiti si tatay. Mapagbiro rin at magaang kasama. Pero yung nakita ko kagabi, punong-puno ng kaseryosohan sa buhay. Halos hindi talagang umingiti. Animoy napakabigat ng kanyang dinadala. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil nawala nga ang kapatid ko.
Hindi pa man tuluyang nagbubukang liwayway ay bumangon na ako. Nagpalit na lamang ako ng damit saka uminom ng kape. Naabutan ko nga sa labas si nanay at tatay. Nag-uusap sila kaya nagtago muna ako sa may gilid upang hindi ako makita ni tatay. Tumayo ka na riyan at hanapin ang anak natin. Bakit parang wala lang sa iyo ang pagkakawala ni Yula? Umiiyak na sigaw ni nanay kay tatay. Ngunit walang naging reaksyon si tatay. Doon na ako nagtaka. Huwag kang mag-alala, nariyan lang si Yula. Hindi iyon lalayo. Walang kabuhay-buhay at parang robot na sabi ni tatay. Lalong dumagdag sa pagkabahala ko ang naging reaksyon nito. Kasi kagabi pa siya ganoon eh. Kahit dumating ang mga taga-barangay at ibang kapitbahay namin para tumulong maghanap, ay nagpaiwan pa po sa bahay namin si Tatay Kuya Bari. Laking pagtataka rin ng mga kalalakihang kasama namin dahil hindi ganoon ang pagkakakilala nila kay tatay ko. Ngunit wala akong nasabing sagot o dahilan sa kanila. Maghapon na kaming naghahanap sa gubat. Nag-ilang grupo na rin kami para mas malaking sakop ang mapuntahan namin. Ngunit wala pa ring Yula ang nakita namin. Lulugo-lugo kaming umuwi dahil doon. At nang ibinalita ko yun sa aking pamilya ay lalong nag-iiyak sila. Dalawa lang kasi iyon, Kuya Bari. Patay na ang kapatid ko o dinala ito ng mga kumuha sa kanya sa malayo. Bakit hindi natin sabihin sa mga pulis, kuya? Humingi tayo ng tulong sa kanila. Mariing sambit ng kapatid ko sa akin. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang ako. Gustuhin ko man, Lilia, ngunit napakalayo ng istasyon ng pulis sa atin. Hindi agad-agad makakabalik. Noon po kasi, Kuya Bari, ay napakaliblib talaga ng lugar namin. Wala pang masyadong sasakyan na maaaring gamitin bukod sa tricycle na minsan-minsan lang ay sa bayan lang umaabot. Ay yung istasyon po ng pulis ay nasa kabilang bayan pa. Niyakap ko na lamang po ang kapatid kong umiiyak at nangakong ibabalik namin si Yula. Naalipungatan ako sa himbing ng pagkakatulog ko nang makarinig ng ingay galing sa labas ng bahay namin. Bumangon ako at sumilip sa labas ng bintana. Makailang beses ko pang kinusot-kusot ang aking mga mata. May figurang nakatayo sa may labas kaya naman tinawag ko ito. Sino ho sila? May kailangan ho kayo? Malakas kong tanong dito. Ngunit nabuhay yata ang lahat sa katawan ko nang biglang naglaho sa dilim ang figurang ito. Nanlaki ang aking mga mata. Tinignan kong mabuti ang kinatatayuan ng figura kanina, ngunit wala na ito ngayon. At upang makasigurong magiging ligtas ang pamilya namin, lumabas ako ng kwarto. Kinuha ko ang itak at mahigpit na hinawakan. Lumakad ako sa may pintuan at akmang bubuksan nang may magtulak na rito pabukas. Napaatras ako nang biglang pumasok sa loob ng bahay si tatay. May dugo sa mukha at saka sa damit nito. Seryosong nakatingin sa akin na ikinalunok ko. Tinanong ko si tatay kung saan siya nanggaling at kung may nakita ba siyang figura sa labas. Ngunit inilingan lamang niya ako bilang sagot. Nilagpasan lamang niya ako, naglakad papunta sa kwarto nila ni nanay. Sinundan ko siya ng tingin at bago ito tuluyang pumasok sa kwarto ay sinabi niyang bumalik na raw ako sa pagtulog ko. Simula po ng gabing iyon, Kuya Bari, palagi na akong nakabantay kay tatay. Madalas nga'y nakikita ako ni nanay na nakatitig sa kanya na ipinagtataka nila.
Ngayon ko lang po naiisip na kung kailan bumalik si tatay ay saka nawala ang kapatid ko. Hindi naman sumasama sa hindi kakilala si Yula. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagkawala ng kapatid ko? Lalo pat galing ng kapis ang tatay? Sabi-sabi pa namang pugad daw iyon ng mga aswang. Idagdag mo pang nakita kong punong-puno ng dugo si itay noong gabing iyon. Hindi kaya nasa panganib ang pamilya ko kung totoo iyon? Mapapahamak sila kung hindi ko sila ilalayo. Mas lalo akong hindi nakatulog ng gabing iyon. Nang sumikat ang araw, nagpaalam ang kapatid kong si Lilia na aalis daw ito dahil may kailangang gawin sa bahay ng kanyang kaklase. Pumayag naman ako ngunit pinasama ko si Miko para may kasabay itong umuwi kung sakaling gagabihin sila. Bago tuluyang makasakay ng tricycle ay binilinan ko silang umuwi ng maaga kung kaya at huwag sumama sa hindi kakilala. Si Itay naman kasi ay wala sa bahay kaya ako, si Rosa at si nanay na lang ang naiwan. Hindi pa rin kasi nakakabawi si nanay sa pagkawala ng bunso naming kapatid. Para po ba siyang na-depress kaya lahat ng gawain sa bahay ay ako na ang sumalo. Dahil malapit ng mananghalian, naghanda na ako ng aming kakainin. Sinarado ko muna ang harapan ng bahay namin dahil doon ko iniwan si Rosa. Nasa likod naman ako para magpabuhay ng dikahoy naming lutuan. Abalang-abala ako sa pagsisibak ng kahoy na gagamitin mamaya sa pagluluto nang marinig kong bumukas ang kawayan naming pintuan sa harapan. Dali-dali ko namang binitawan ang hawak-hawak kong itak at tumakbo roon. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nang makitang walang Rosa ang naglalaro doon. Agad akong kumilos at mabilis na pumasok sa loob ng aming kwarto ngunit wala ito doon. Si nanay naman ay naroon pa rin sa kanyang higaan at nakatingin sa kawalan. Nagpaalam ako sa kanyang lalabas lamang sandali. Hindi ko na sinabi ang dahilan upang hindi na madagdagan pa ang kanyang pag-aalala. Sobrang bilis talaga ng tibok ko, Kuya Bari, habang nakatingin sa walang katao-taong kalsada. Iniisip ko kung saan nagsuot itong si Rosa, gayong binilinan ko siyang wag na wag lalabas ng bahay. At saktong paglingon ko naman sa bukana ng gubat ay nakita ko ang pamilyar na lumang manika. Tumakbo kaagad ako papunta roon. Kinuha ko sa lapag ang manika ni Rosa. Gulat akong tumingin sa gubat. Ibig sabihin, dito siya dinala. Dali-dali kong binitawan ang hawak na laruan at pumasok na kaagad sa loob ng gubat. Pinangako kong hindi na ulit mangyayari ang pagkawala ng kapatid kong si Yula. At talagang hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may mangyayaring masama kay Rosa naman. Sinigaw ko ng pailang ulit ang pangalan ng kapatid ko. Rosa! Rosa! Kahit mamaos, wala nang pakialam basta't marinig lamang nito ang aking boses at mahanap ko siya. Ngunit tanging mga huni lang ng ibon ang sumagot sa akin. Mariin na akong napalunok at pinagpawisan ng malamig. Tagaktak na ang pawis ko at sobrang bilis na rin ang tibok ng aking puso. Sumigaw ako sa huling pagkakataon at akmang mawawala na sana ng pag-asa nang biglang makarinig ng impit na sigaw. Agad kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Sinigaw kong muli ang pangalan nito at tinanong kung nasaan siya pero wala nang sumagot, Kuya Bari. Hingal na hingal akong napamura talaga sa tindi ng galit ko. Hayop ka! Kung sino ka mang kumukuha sa mga kapatid ko, papatayin talaga kita! Galit na galit kong sigaw sa kawalan. Nagpatuloy pa rin ako sa paghahanap sa kapatid ko. Madilim na ang paligid at tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw ko. Ngunit hindi talaga ako huminto. Hindi ako titigil
hanggat hindi ko nakikita si Rosa. Hindi ko alam kung gaano na kalaking bahagi ng gubat ang nasuyod ko. Ngunit wala pa rin akong ibang nilabasan kung hindi ang sentro nito. Napakunot ang noo ko nang mapagtantong na bago bigla ang hitsura nito simula nang umalis ako kanina. Kasi mayroon po kasing malaking batong lamesa sa gitna na animoy isang altar. Napapalibutan na rin po ito ng mga nagtataasang tulos na kawayan na may sindi sa tuktok na nakagawa ng isang malaking bilog. Magkahalong galak at takot ang naramdaman ko nang makita ko si Rosa na nakaupo lang sa ibabaw ng altar na ito. Pero nagulat ako dahil nakatali ang mga kamay at paa habang may busal sa bibig. Kinuyom ko ang kamao ko sa kawalangihaang ginawa nila sa kapatid ko. Akma akong lalapit sa kanya nang biglang sumulpot mula sa kung saan ang isang pamilyar na figura. Napatago tuloy ako sa likod ng malaking puno at pinanood ang susunod niyang gagawin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang iangat nito ang hawak na kutsilyo. Nanggigil ako, nanggit-ngit ang aking mga ngipin. Tama nga, tama ang hinala ko, Kuya Bari. Mayroon talagang mali sa aking tatay. Siya pala ang kumuha kay Rosa at malamang pati kay Yula, kaya siya nawala. Galit na galit ako. Hindi ko nahihintayin pang masaktan niya ang aking kapatid. Walang pag-aatubiling sumugod kaagad ako sa kanila. Gulat namang napatingin sa akin si tatay. Dinamba ko ang lalaki dahilan kung bakit kami nagpagulong-gulong sa lupa. Mariin ang mga suntok na binitawang ko sa mukha nito. Dumugo naman kaagad ang kanyang mukha at hindi pa rin ako tumigil. Pumipigil ang kamay ni tatay sa kamao ko, ngunit hindi niya magawang pigilan ang naglalakasang mga suntok ko. Napabalik lamang ako sa realidad nang umalingaw-ngaw sa paligid ang matinis na pag-iyak ni Rosa. Mabilis akong napalingon sa gawin niya at gulangtang napaalis sa ibabaw ni tatay nang makita ang isang halimaw. Hugis tao ito, ngunit mapayat ang pangangatawan. Maitim na maitim, Kuya Bari, ang balat nito sa kanyang katawan. Nakahawak sa kapatid ko ang kamay nitong may matatalim na kuko. Ang mukha nito ay mas kahindik-hindik. Malalaki ang kanyang mga mata. Walang ilong at malaki ang bunganga ng halimaw na mayroong nagtatalimang mga ngipin. Walang iya, isang aswang. Oo, Kuya Bari, isang aswang ang kaharap ko. Nagpapalit-palit ang tingin ko kay tatay at sa aswang na may hawak naman sa kapatid ko. Ibig bang sabihin ay nagkamali ako? Hindi si tatay ang aswang, kung hindi siya, sino? Punong-puno ng katanungan ang isipan ko ng mga sandaling iyong, Kuya Bari. Nagigilty din po ako dahil sa kasalanan ko sa aking ama. Nakita kong diretsong tumayo ang tatay ko. Pinapahid ang dugong galing sa labi nito. Pinapahiran ang dugong galing sa labi nito. Itinaas niya ang kutsilyong hawak at masama ang tingin sa aswang. Tumayo rin ako. Pumuwesto ako sa tabi nito. Pakawalan mo ang anak ko, Elena. Pakawalan mo si Rosa. Punong-puno ng muhing sigaw ni tatay. Tatigilan ako, Kuya Bari. Ilang beses akong nag-isip, kumurap para masigurado sa pangalang binanggit nito. Dahil si Elena, Kuya Bari, si Elena ay ang nanay ko. Hindik akong lumingon dito. Gustong-gusto kong maiyak. Hindi ko matanggap. Baka nagkakamali lang si tatay, ngunit nang magtama ang mga mata namin ay malungkot itong tumango. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha ko. Hindi pa ba sapat na pinatay mo't pinakain ang anak natin sa mga kamag-anak mong aswang, Elena?
Pati ba naman si Rosa? Hindi ka na naawa? Umiiyak at galit na hiyaw ni tatay. Ngunit animoy piping nakatingin lang sa amin habang humahalakhak ang aswang. Napahagulgol naman ako sa aking natuklasan. Napasinghot ako ng hangin. Tiningnan kong mabuti ang pagkakahawak nito sa kapatid ko. Panay po kasi ang kisag at mukhang sinusubukang makawala ni Rosa sa hawak ng nilalang. May nakikita rin po akong dugo mula sa balat niya. Maya-maya'y itinaas ng aswang ang kamay nito at akmang ibabaon na sana sa katawan ni Rosa nang biglang sumugod si tatay. Inundayan nito ng saksak ang aswang, dahilan kung bakit tumilapon sa gilid ang bata. Mabilis ko namang pinuntahan ang kapatid ko. Iyak ito ng iyak nang makalapit ako sa kanya. Binigyan ko siya ng pilit na ngiti habang kinakalagan. Inalis ko rin ang busal sa kanyang bibig. Sinabihan ko siyang magtago muna sa may likod ng malaking puno ng mangga na agad namang sinunod nito. Pero bago siya tuluyang tumalikod ay binigyan ko siya ng pwedeng pamprotekta sa kanya. Nang lingunin ko po si tatay, hawak-hawak na siya sa liig ng aswang. Hinanap ng mga mata ko ang kutsilyo nito at nakita ko iyong nasa likod. Wala pong pag-aatubiling tinakbo ko nang walang ingay ang pagitan namin. Kinuha ko sa damuhan ang kutsilyo at agad na tinarak sa likuran ng aswang. Umingay ang malakas na angil ng aswang. Nabitawan nito si tatay at gulat na lumingon sa akin. Napaatras ako nang biglang humakbang ito papalapit sa akin. Akala ko'y katapusan ko na, ngunit biglang umingay na naman ang malakas na pag-angil ng nilalang. Makailang ulit na pinagsasaksak ni tatay sa likuran ang aswang. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari, ngunit ang huli kong natatandaan noon ay nagtatakbo papalayo ang aswang. Umiiyak akong lumapit kay tatay. Umiyak ako sa bisig ng aking ama na parang isang bata. Pati ang kapatid ko ay iyak ng iyak din. Pagkatapos po ng gabing iyon ay inuwi na kami ni tatay. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga naganap. Noong nasa Capiz daw siya, may nakilala siyang isang albularyo. Noong una raw ay nagalit siya dahil sinasabi ng matandang albularyo na siya ay pinaglalaruan ng isang aswang. Hindi niya alam kung sinong aswang, ngunit binigyan daw siya ng kung anong likido ng albularyong iyon upang makita niya ang tunay na wangis ng aswang. At nang makauwi nga raw siya galing ng Capiz ay napahinto siya nang makita ang tunay na hitsura ng nanay ko. Isang nakakatakot na aswang. Ito rin daw ang kumuha at pumatay kay Yula. Nang gabing makita ko siya sa labas ay sinundan daw niya si nanay. Nakita daw niya ito kung papaano ito nagbago ng kanyang anyo at kung papaano nito kainin ang isang walang kalaban-labang lasing. Kaya daw pala duguan siya dahil sinubukan pa daw niyang iligtas yung lalaki, ngunit namatay din kalaunan. Hinding-hindi ako makapaniwala sa isiniwalat niya sa akin, Kuya Bari, dahil hindi ko inakalang magagawa iyon ni nanay sa aming mga anak niya. Sinabi rin ni tatay na kahit noon pa man daw ay may kakaiba ng ikinikilos ang aming ina. Ngunit hindi niya masiguro hanggang sa magising siya ng albularyong tumulong sa kanya. Magpahanggang ngayon po, hindi pa rin namin nakikita si nanay, Kuya Bari. Walang kasiguruduhan kung namatay na nga ba ito o nakaligtas sa pinsalang binigay sa kanya ng aking ama. Hindi po naging madali ang buhay namin dahil hinahanap siya ng aking mga kapatid, ng mga kapitbahay,
pero hindi namin masabi sa kanila ang buong katotohanan. Sinasabi na lang namin na hindi nakayanan ang pighati ng pagkawala ni Yula kaya ito ay umalis. Ngunit kami ni na Rosa, tatay at ako, alam na alam namin ang buong katotohanang babaunin namin hanggang kami ay mamatay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ang aking sulat, kung sakaling ito'y mapili niyo. Muli, salamat po at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Roger. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Roda. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ay maselan. Ito po ay naganap noong dekada 70. Masyadong mabili ang tindahan ng mga ulam ni Aling Sonia tuwing tanghali. Mura lang ang mga ito at karamihan ay masasarap na putahing hango sa mga nagmamahalang pagkain sa mga kilalang restaurant. Marami ang nagtatanong kung saan nga ba siya umo-order ng mga ito, pero palagi lang niyang tinatawanan ang mga customer. Kapag may nagtatanong sa tuwina ay laging sikretong malupit, iyan ang kanyang isinasagot. Halatang ayaw niyang may ibang makaalam ng kanyang bilihan. Siguro ay dahil gusto niyang siya lang ang bukod tanging nagtitinda ng ganoong produkto para walang gumaya. Wala namang problema sa amin iyon. Ang kaso lang ay may nakuha akong isang kakatuwang bagay sa loob ng nabili naming ulam na naghatid ng babala sa amin na ang pagkaing pinagmulan ay hindi basta-basta. Tila ba marami itong prosesong pinagdaanan para huwag makilala, pero sa dinami-dami ng nangyaring gilingan at paglaga, paglagay ng artipisyal na lasa at kulay ay may isang bagay pa din akong nakuha na hindi nagawang gilingin ng makina. Isang batong diamante mula sa hikaw ng tao. Ipinakita ko iyon kay Mama na nagpasuka sa aming lahat at nagpasama sa aming pakiramdam. Kumalat kaagad ang mga haka-haka na baka tao ang mga giniling na bagay na binabalot sa makapal na uri ng plastik saka itinitinda bilang ulam. Dahil sa kuryosidad ay napagpasyan kong magsiyasat at bantayan ang mga galaw ni Aling Sonia. Napag-alaman kong sa isang pabrika pala sa may Talahiban siya namimili ng sako-sakong nilutong ulam at nireripak lang niya sa maliliit na supot. Nang minsang sinundan ko siya ay naging balisa ako sa buong durasyon ng pagmamanman ko sa kanya. Bakit ba naman hindi napag-alaman kong isa palang aswang si Aling Sonia at siya pa ang naaatasang gawing karne ang katawan ng mga pinatay niyang tao. Oo, tao ang mga karneng niluluto niya at ibinebenta sa mga tao sa aming lugar. Kaya pala kahit saan kami maghanap ng nasabing produkto ay wala kaming mahanap dahil nag-iisa lang ang pabrikang gumagawa ng ganoon at tanging sila lang. Maliban pa doon, napatunayan kong si Aling Sonia ay hindi pala normal na aswang. Ang kanyang lahi ay nagmula sa isang malawak na bukirin sa Kabisayaan.
Narinig ko siya nang minsang banggitin ito sa taong nakatakda niyang patayin bago gawing karni. Kakaiba ang ginagawa niyang pagkatay sa kanyang mga biktima at iyon ay sa pamamagitan ng manual na pagkatay gamit lamang ang mahahabang kuko at daliri niya. Minsan ko na itong nasaksihan noong papatay na niya ang isang lalaking magnanakaw na pinagnakawan ang kanyang hindi makilalang amo. Nagtatago ako noon sa kubling bahagi ng pabrika na napag-alaman kong abandonado pala at doon pinahihirapan ang kanilang mga bihag. Nakita ko nang walang habas na pinunit ni Aling Sonia ang balat ng kawawang lalaki at kinain pa niya ng hilaw sa harapan nito. Walang pagsidlan ang pandidiri na aking nadarama. Pinakapipigil ko ang magsuka sa takot na baka may makaalam na nagtatago lang ako at pinanunood siya. Nang sakmalin niya ang kawawang bihag ay alam kong katapusan na iyon ng lalaki. Pumulandit ang sariwang dugo nito sa buong paligid matapos niyang pagsasaksakin. Ni hindi na nakasigaw pa ang lalaki nang basta na lang ibaon ni Aling Sonia ang kanyang mga daliri sa dibdib ng kawawang biktima. Akala ko nga ay hanggang doon na lang iyon. Ngunit naging mas higit pa ang pagkasinda ko nang makita kong dinukot niya ang lamang loob ng lalaki at walang awang isinubo sa naglalaway niyang bibig. Dahilan para tumirik ang mga mata ng lalaki at magkikisay hanggang sa mawala na ito ng buhay. Gulong napatitig ako sa kanyang ginagawa. Paano niyang nagagawang kainin ang laman loob nang hindi man lang nagbabago ang kanyang anyo kagaya ng mga orihinal na aswang? Lahat ng iyon ay ikinuwento ko sa aking magulang. Mas naging maingay ang usap-usapang aswang nga si Aling Sonia, ngunit hindi nagbabago ng anyo. Dahil doon ay naging mailap na ang pakikitungo sa akin ni Aling Sonia, lalo na't natunugan niya na ako ang nagmamatyag sa kanya dahil sa mga ipinagkakalat kong impormasyon. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi, naalipungatan ako nang magkaroon ng ingay sa katapat na bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umiiyak ang kapitbahay naming si Jonah at napag-alaman kong ginagambala siya ng di umano ng isang nilalang. Nagtatago raw ito sa bubong at nakasilip lang sa mga ginagawa niya. Naging ugali na ng aswang na gambalain siya sa gabi dahil ang alam ko ay 4 na buwang buntis na si Jonah. Sabi kasi ng aking mga magulang, mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang mga buntis, lalo na ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga ito. Kaagad kong sinabi sa kanila na marahil ay si Aling Sonia na naman iyon at naubusan na ng karning ititindang ulam. Kailangan na naman niyang pumatay dahil ang mga taong nakakabili ng kanyang mga paninda ay kakatuwang nahuhumaling sa karne at naghahanap pa ng mas marami.
Hindi ko tuloy maiwasang kabahan sa katotohanang baka ang mga suki niya ay nagiging aswang na kagaya niya. Nakakahawa raw ang mga pagkaing nagmula sa aswang, kaya kailangang maging maingat sa pagbili ng anumang panindang pagkain. Baka kasi isa sa mga iyon ay nalawayan niya at basta na lang kaming magbago ng anyo kapag nakakain ng nasabing putahe. Mabuti na lang at napakalma namin si Jonah, lalo na't dumating naman kaagad ang kanyang asawa na naghahanap lang pala ng mangga sa labas dahil naglilihi ang kanyang asawa. Pinayuhan sila ng aking ina na huwag mawawalan ng kalamansi sa kanilang mga bulsa. Isa kasi ito sa maaaring pangontra, lalo na kapag may estrangherong gustong mamigay ng pagkain na hindi pamilyar sa atin. Naisip ko tuloy ang tungkol sa kalamansi. Kinabukasan, inutusan ko ang isa sa aking mga pinsan upang bumili ng ulam sa tinda ni Aling Sonia. Balak kong tignan kung talagang e-epekto ba ang kalamansi sa nasabing ulam oras na mapigaan nito. Mabuti na lang at nakabili ka agad ang aking pinsan. Inamoy ko pa nga ang laman ng plastik. Amoy masarap na menudo. Inilagay ko ito sa isang platito at saka tinitigan. Para lang talaga itong normal na ulam na kagaya ng nasa loob ng mga delata. Walang babalang pinigaan ko ang nasabing ulam at naghintay ng saglit. Gayon na lang ang aking pandidiri nang dahan-dahang nagbago ang lamang pagkain na may kulay pulang sabaw. Nagkaroon ito ng isang malaking pabilog na bagay at napagtanto kong isa pala iyong mata. Kaagad kong naitulak ang nasabing pagkain dahilan para matapon ito. Sumugod naman si Mama para tanungin ako kung ano ang nangyari at nakita nga niya ang natapong ulam sa sahig. Nung araw ding iyon ay pinagkaguluhan si Aling Sonia at pinararatangang isang mamamatay taong aswang. Halos lahat ng aming kapitbahay ay galit na galit at tinugis siya dahil sa pagpapakain niya sa amin ng mga giniling na karni ng tao. Nagpumiglas ang matanda pagkakita sa akin. Galit na nanlilisik ang kanyang mga mata, ngunit wala namang nagawa nang hilahin siya ng mga tao papunta sa harapan ng isang simbahan. Sa harap ng pari na isa ding galit na galit sa kanyang ginagawa, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong mapatawad. Binugbog siya ng mga tao, sinaktan at tinulak-tulak. Halos lahat na yata ng masasamang salita ay narinig ko na mula sa galit na mga tao, dahil kahit sino man talaga ay magiging mapanakit oras na malaman ng isang tao na kung ano-anong bagay lang ang pinapakain sa kanya ng nagtitinda ng ulam. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang si Aling Sonia nang palibutan siya ng mga panggatong saka iginapos at ibiniting ng patiwarik. Kahit pa noong magsisigaw siya ay tanging tawanan lang ang naging reaksyon ng mga tao. Ako man ay naawa ng bahagya, ngunit ngayong nalaman kong pati mga kapitbahay niya ay nakahanda pala siyang patayin, ay kailangan ko na sigurong pagtibayin ang aking loob. Siguro man, ang kanyang biglaang kamatayan ay magbibigay sa kanya
ng leksyon na wag nang ulitin ang ginawa niya. Nagwakas na rin ang pagtitinda niya ng kasuklam-suklam na ulam. Magmula noon, naging mapayapa na ang aming baryo. Wala na ang nagtitinda ng ulam. Naging babala na rin sa lahat at naging aral na hindi lahat ng masasarap na ulam ay luto ng tao. Ang iba kasi ay luto ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Roda. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Mahilig ba kayong magrenta ng mga bahay? Kung oo, gaano kayo kasigurado na ligtas kayo sa loob ng bahay na iyong piniling rentahan? Papaano kung sa iyong patuloy na pananatili roon, isang misteryo ang iyong matutuklasan na maghahatid sa iyo ng takot sa eksaktong pagkagat ng dilim? Gaano kakatapang upang iyon ay harapin? Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vicente. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa nakakapanindig balahibong karanasan ng aking lolo noong siya ay nangungupahan ng isang bahay doon sa isang lugar sa Iloilo na sinasabi nilang bulwagan ng mga aswang. Bilang pagsisimula, naririto na po ang buong istorya. Ika-9 ng Agosto. Matagal na panahon na ang nakaraan. Naglayag si Lolo mula sa Pangasinan patungo sa Capiz. Nakadestino siya sa lugar na iyon bilang isang trabahador sa paggawaan ng mga malalaking tangke. Mahirap po ang kanilang buhay, kaya naman ay napilitan si Lolo na lumayo sa kanyang pamilya upang matugunan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Noong makarating si Lolo Wilfredo sa nasabing lugar, kaagad siyang naghanap ng bahay na mauupahan. Hindi pa niya kabisado ang lugar na iyon sapagkat iyon ang unang pagkakataon na nakaapak siya sa lugar ng Capiz. Nagtanong-tanong si Lolo sa mga taong nakakasalamuhan niya kung saan daw pwedeng makahanap ng bahay na rerentahan. Yung tipong malapit lamang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Isang babae po ang tumulong sa kanya. Itinuro nito ang kinaroroonan ng mga bahay na paupahan. Laking pasasalamat naman ni Lolo Wilfredo sa tulong ng babae. Sa wakas, natuntun niya rin ang malawak na paupahan ng mga bahay. Manghang-mangha raw si Lolo habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga magagandang bahay. Maging ang simoy ng hangin ay masarap lang hapin. Nakaka-relax daw at nakakawala ng stress. Para kay Lolo, maganda talaga ang pwestong iyon sapagkat bukod sa malawak na, malinis pa. Natitiyak ni Lolo na ligtas siya sa lugar na iyon kung sakaling doon siya magre-rent. Nakatayo si Lolo sa harapan ng pulang gate habang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Dala-dala niya ang kanyang malaking bag na pawang mga mahalagang bagay ang nasa loob nun. Lumipas ang ilang minuto. Isang matandang babae ang umagaw sa atensyon ni Lolo. Nakasuot daw ng puting bestida ang matanda at naglalakad patungo sa gate. Mahaba po ang puting buhok nito at maging ang kanyang balat ay kulubot na bunsod ng katandaan. Ngunit hindi maipagkakailang taglay niya pa rin ang kagandahan kahit siya ay matanda na. "Magandang araw, iho. May kailangan ka ba at ikay naparito?" Tanong ng matandang babae kay Lolo Wilfredo nang makalapit ito sa kanya.
Ay, magandang araw din po sa iyo. Napadpad po ako rito sapagkat naghahanap ako ng bahay na maaari ko pong rentahan. Magalang na sagot ni Lolo. 30 anyos pa lang daw po si Lolo noong mga panahong iyon at napaka-agresibo pa kung kumilos. Ay, ganun ba iho? Ay, nagpaparenta ko ng bahay. Marami pang bakante rito. Halika, pumasok ka muna at nang makita mo ang loob ng bahay. Kaagad na binuksan ng matandang babae ang gate, saka pinapasok niya si Lolo. Pagkatapos noon ay sinamahan niya si Lolo sa paglibot sa kabuuan ng mga bakanting bahay. Tiningnan ni Lolo kung maganda at maayos ba ang pwesto. Ayaw niya kasing masayang lang ang kanyang binabayad kung gayong hindi naman siya komportable sa kanyang inuupahan. At ayun na nga Kuya Bari, inisa-isa na ni Lolo ang bawat sulok ng bawat bahay. Mula sa sala, patungo sa higaan, sa kusina at saka sa banyo. Maganda ang bahay na ito. Malawak at saka iwas sa mga istorbo. Dito na lang po ako magre-rent, Lola. Masayang wika ni Lolo pagkatapos niyang libutin ang kabuuan ng bakanting bahay. Sumbilay ang ngiti sa labi ng matandang babae pagkatapos itong maulinigan yaong mga katagang tinuran ni Lolo Wilfredo. Mabuti naman at nagustuhan mo ito, iho. Huwag kang mag-alala, murang-mura lang ito. 700 piso lamang ang babayaran mo kada buwan, kasama na riyan ang tubig at saka kuryente, sabi ng matandang babae. Kaagad namang pinatulan ni Lolo Wilfredo ang nasabing presyo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at binayaran na niya ang unang buwan na labis namang ikinatuwa ng matandang babae. Nakapinta sa labi ng matanda ang malapad ng ngiti nang matanggap na nito ang paunang bayad ni Lolo Wilfredo. Unang araw, pangalawang araw at 3 araw na pamamalagi ni Lolo sa inuupahan niyang bahay, masasabi niyang maayos naman ang lahat. Nakakatulog naman siya ng maayos. Nakapagpapahinga pa ng walang istorbo. At nagagawa niya ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Hindi niya pinagsisihan na iyon ang bahay na pinili niyang rentahan. Naglalakad lang si Lolo patungo sa kanyang trabaho at maging sa kanyang pag-uwi sapagkat hindi naman masyadong malayo ang kanyang pinagtatrabahuhan. Maiging araw yun at nakakatipid pa siya sa pamasahe. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog si Lolo Wilfredo, bigla siyang nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Dumungaw siya sa bintana at napansin niya na parang nagkakagulo sa labas ang ibang nangungupahan din doon. Bunsod ng kanyang kuryosidad, tumungo siya sa labas sa kagustuhang alamin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao roon. Isang nakakagimbal na balita ang sumalubong sa kanya. Ayon sa ibang nangungupahan doon, nawawala raw ang isang babae na kasama nila sa inuupahang bahay. Ganoon na lamang ang gulat at pagtataka ni Lolo. Wala naman daw kasing pinuntahan ang babae, ngunit hindi nila alam kung bakit nawawala ito. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, naging kakilakilabot ang mga nangyayari sa loob ng bahay na kanilang nirerentahan. Lumaganap ang balita na parami ng parami ang mga nawawalang nangungupahan. Maging ang may-ari ng bahay ay nakikiisa na rin sa paghahanap. Subalit wala silang nakikitang bakas na magpapatunay kung bakit nawawala ang mga biktima. Bata, matanda, dalaga, binata, lahat sila nawawala.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Halos hindi na makatulog ang mga pamilya ng mga nawawala. Hindi nila alam kung saang sulok gagalugarin ang kanilang mga mahal sa buhay na bigla na lamang naglaho nang minsang kumagat ang dilim. Ang iba ay nagbabalak ng umalis sa kanilang inuupahan at gano'n na din si Lolo Wilfredo. Hinihintay niya lang daw ang kanyang sahod upang makapagbayad siya sa bahay at nang makapaghanap na siya ng ibang mauupahan. Nag-aagaw na naman ang dilim at liwanag. Signos na unti-unti nang lumulubog ang araw sa may dakong kanluran. Natatakot na naman ang mga tao sapagkat hindi nila alam kung ligtas pa ba sila sa pagkagat ng dilim. Lumipas pa ang ilang sandali. Tuluyan na ngang nilamon ng dilim ang buong paligid. Nako, gabi na naman. Mag-ingat tayong lahat ha. Mag-ingat kayong lahat at baka may mawala na naman sa atin. Nababahalang wika ng isang babae na kapitbahay ni Lolo Wilfredo. Kararating lang kasi ni Lolo galing sa kanyang trabaho. Oo nga, natatakot na talaga ako kapag papalapit na ang gabi. Ano ba ang nangyayari dito at kairami ng nangungupahan ang nawawala? Wika naman ng isang babae na sa tingin ni Lolo ay 50 anyos na. Halata raw sa tono ng kanyang pagsasalita na natatakot sila sa tuwing nagsisimula ng mamaalam ang araw. Nakikinig lamang si Lolo sa usapan ng mga kapitbahay niyang mga babae at hindi nagtagal, pumasok na siya sa loob at saka nagluto para sa kanyang hapunan. Pagkatapos kumain ni Lolo, natulog na siya sapagkat maaga pa siyang papasok sa trabaho. Bandang 12:00 ng gabi, nagising daw si Lolo dahil sa mga yabag na kanyang naririnig sa loob ng kanyang bahay. Inaantok pa nga siya noong mga oras na iyon, ngunit pinilit niyang magising. Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi siya komportabling matulog. Nagsimula na siyang magmatiyag sa buong paligid. Binuksan niya ang ilaw at saka muling humiga. Laking kulat ni Lolo nang biglang may humila sa kanyang paa. Napasigaw siya ng malakas. Muntik pa nga siyang mahulog sa kanyang kama nang tignan niya ang kanyang paa at natanaw niya ang dugoang mga kamay na humihila sa kanyang paa. Takot na takot daw si Lolo noong gabing iyon. Taglay ng mga kamay na iyon ang mahabang mga kuko na nakakakilabot. Pinilit ni Lolo na bawiin ang kanyang mga paa, subalit mas malakas ang puwersa ng humihila sa kanya. Bunsod ng takot, sumigaw si Lolo upang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit mas lalong tumindig ang kanyang mga balahibo nang natanaw niya ang mukha ng humihila sa kanya. Isang matandang babae na may mahahabang mga pangil na kung tawagin ay aswang. Magulo ang buhok nito at pulang-pula ang kanyang mga mata na tila nagbabaga. Napakapangit pagmasdan ng matandang iyon. Hindi na nagawa pa ni Lolo ang muling sumigaw sapagkat kaagad siyang nilapitan ng aswang at tinakpan ang kanyang bunganga. Nagwawala daw si Lolo noon. Ngunit hindi siya makapalag dahil napakalakas daw ng nilalang. Puminta sa mukha ni Lolo ang dugo na nasa kamay ng aswang. Amoy na amoy niya ang napakalangsang dugo na masasabi niyang dugo ng isang tao. Kinaladkad pa siya nito palabas sa kanyang kwarto, patungo sa sala
palabas sa bahay hanggang sa nakarating sila sa isang bodega. Doon dinala si Lolo. Maliwanag ang loob nito at tanaw ni Lolo ang lahat ng mga bagay na nakapaloob sa bodega. Iyon ang bodega na ipinagbabawal ng may-ari na huwag pakikialaman. Binalot ng kuryosidad si Lolo dahil sa pagbabawal. At noong nasa loob na siya ng bodega, nahanap ni Lolo ang sagot sa kanyang mga tanong na kung ano ba talaga ang mayroon sa loob ng bodegang iyon. Halos masuka raw si Lolo dahil sa kanyang mga nakita. Nagkalat ang mga bangkay ng mga tao sa loob ng bodega. Ang iba ay inaagnas na. Doon din natagpuan ni Lolo ang mga nawawalang nangungupahan. Wala ng mga buhay ang mga ito at wala na ring mga saplot. Maging ang mga lamang loob ay hindi na rin mahagilap. Dahil sa natuklasan ni Lolo sa bodega, napagtanto niya na ang matandang babae na nagmamay-ari ng bahay na kanilang inuupahan ay isa palang aswang. Siya pala ang dahilan kung bakit bigla na lamang naglalaho ang ibang nangungupahan. Nanginginig na ang buong katawan ni Lolo. Nakakakilabot ang bumungad sa kanyang paningin. Kinaladkad siya ng aswang patungo sa kinaroroonan ng malaking kawali. Tanaw ni Lolo ang kumukulong tubig at isang ulo ng tao na lumulutang. Diring-diri si Lolo sa kanyang nakita. Nahihirapan siyang kumalas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng aswang sa kanya. Nakikita mo ang ulong yan. Ulo mo naman ang isusunod ko. Wika ng aswang at humahalakhak pa daw. Parang demonyo raw ang tawa ng aswang na ito. Takot na takot daw si Lolo noong mga oras na iyon dahil akala niya iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit nakahanap siya ng paraan. Buong lakas niyang tinulak ang aswang na ito sa kumukulong tubig na naging dahilan sa pagkasubsob nito sa kawali. Nagsusumigaw raw ang aswang bunsod ng sobrang init ng tubig. Napakalaki ng kawali at kasyang-kasya roon ang ulo ng aswang. Dahil sa labis na galit ni Lolo, isinubsob niya ng isinubsob ang ulo nito sa kumukulong tubig hanggang sa nagbalat na ang mukha nito. Pagkalipas lang ng ilang sandali, tuluyan ng naputol ang hininga ng aswang. Kaagad na lumabas si Lolo sa bodega sapagkat hindi na niya kinaya ang sobrang baho ng mga naaagnas na bangkay doon. Ginising niya ang mga nangungupahan at nagimbal ang lahat sa kanilang natuklasan. Humagulgol ang pamilya ng mga biktima nang matanaw nila ang mga agnas na bangkay na nasa loob ng bodegang iyon. Natagpuan din nila sa mga kaldero ang mga dinuguan at karne ng tao. Wari nila, iyon ang ginagawang ulam ng aswang. Bunsod ng masaklap na pangyayaring iyon, umalis sila sa lugar na iyon kasama na si Lolo. Napagtanto ni Lolo Wilfredo na hindi pala lahat ng inuupahan ay ligtas. Kailangan nating mag-ingat at tiyaking walang karumal-dumal na nagaganap sa bahay na ating rerentahan. Dito na po nagtatapos ang kwento ng aking lolo at sana po'y nagustuhan niyo po ito, Kuya Bari. Maraming salamat po in advance kung sakaling mapili niyo po ang aking email. Hanggang dito na lang po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. God bless po. Lubos na gumagalang, Vicente. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.